mga bagay na dapat alisin sa bahay bago magbagong taon. Maraming mga bagay na dapat inaalis natin sa tahanan natin bago pa po sumapit ang bagong taon dahil maaari na pong magdulot ng kamalasan yan pag hindi natin tinanggal. At pag-uusapan na rin natin dito, iba't ibang uri po ng ritual na po pwede ninyong gawin bago pa kayo sumalubong sa bagong taon or habang sumasalubong kayo sa bagong taon. At pag-uusapan din natin dito, paano nga ba gumawa ng wealth money? Ito po yung wealth money na para sa pamilya natin. So, isang pamamaraan po ito. Maraming pamamaraan ng paggawa. So, isa lamang ito sa mga po pwedeng gawin para po makasunod din yung iba na gustong gumawa ng ganito. So, gagamit tayo sa wealth money natin ng coins. Pwede kang gumamit ng cash kung gusto mo, pwede naman po. Pero coins ang gagamitin natin para makasunod po yung lahat na gustong gumawa nito at gusto ring makaakit ng good luck energies para sa kanilang pamilya. At para naman po sa comment na ma'am, kung pwede po bang talian ng red ribbon ang jade na nakalagay sa harap ng pintuan nila, pwede po. So yung iba po, kung nais ninyong talian ng red ribbon, yung mga halaman ninyo, pwede po. So mas magandang talian yan, December 21 ninyo talian. Kasi po, ang December 21, ito yung pagpasok ng enerhiya ng Year of the Wood Snake. 21 po, magsisimula na ang pagpasok ng enerhiya ng 2025. So, maswerteng araw po yan para gawin yung mga yan. At December 30, swerte din po. So, pwede pong gawin yung mga ritual na yan. At para po doon sa mga nag-comment, so lahat po ng comment na nababasa ko, thank you sa pagko-comment ninyo. Nais ko lang po linawin na ang tinatalakay ko po sa akin channel o ang sinishare ko po ay astrology, feng shui po, paniniwala or superstition po. So, iba't ibang uri ng paniniwala at iba't ibang uri ng pamahiin. Ang mga pamahiin po na ito ay maaaring makatulong po sa mga tao na dumadana sila ng kamalasan o para naman po sa mga tao na nais makaiwas ng kamalasan. So wala naman pong masamang sumunod, lalo na kung makakaiwas ka sa mga negative energies. At ang astrology po ay isang uri po ng pag-aaral yan para malaman po natin ang magiging kalagayan sa hinaharap. Sa mga bagong subscriber ko po, maraming salamat. Ito po yung tinatalakay ko sa aking channel. At sa mga subscriber ko po na palagi nandyan, Merry Christmas po. Maraming salamat po sa inyo, sa panonood po. Maraming salamat. At sa mga nagsishare, thank you po. Sa mga tao po na nagbigay ng time nila na tumingin, maraming salamat po. Lahat ng pamahiin or paniniwala man yan, na maaaring makaiwas ka sa mga negative energies na maidudulot sa'yo, ay malaking bagay po yan. Lagi po natin tatandaan, anuman ang hamon ng buhay, lamang po ang may alam. So, mas mahalaga na alam mo para makaiwas ka. Wala pong masamang umiwas sa mga bagay na nagdudulot ng kamalasan. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At lagi po tatandaan ang ating mga swerte ay bumabase po sa enerhiyang nakapaligid at sa ating paniniwala. Meron ka bang walis tingting at walis tambo at ito ay ginamit mo na sa loob ng isang taon? So marami po sa atin hindi alam na taon-taon dapat po nagpapalit tayo ng walis tingting at walis tambo. Kabilang ito sa mga bagay na dapat inaalis ninyo kasi po lahat ng nakapture ng walis ng mga malas na enerhiya ay maaaring madala sa susunod na taon kung yan ay gagamitin mo pa. Pero kung ang walis tingting mo at walis tambo ay kabibili mo lamang, hindi mo na po kailangang palitan pa yan. Para po ito sa mga walis tingting at walis tambo na isang taon na sa tahanan, kailangan na po yan palitan. So, nagdudulot po yan ng negative energies. Kapag
hindi ninyo pinalitan. Outdated na ang tawag po dyan. Nagiging outdated po siya. So, dapat lahat ng mga bagay na ginagamit natin panglinis, lalo na po ang walis tingting at walis tambo, na siyang pinagwawalis ng sahig, dapat po pinapalitan niya ng bago kapag magpapalit ang taon. Sunod na dapat inaalis, kalendaryo. So kung meron kayong kalendaryong luma na or kalendaryo ng nagdaang taon, alisin nyo na po yan. At December 21 po, pwede na kayong magsabit ng bagong kalendaryo ng 2025. Pwede na po. At kung meron kang mga broken clocks o yung mga clocks na hindi na gumagana, wall clock na hindi na gumagana, alisin na yan. Nagdudulot po yan ng inauspicious energies. Ang mga wall clock po natin dapat po, ang paglalagay nito dapat po, pantay lamang ito sa ating mata o yung tinatawag natin na eye level. Ganun lang po. Kasi po kapag sobrang taas yung pinagsabitan ninyo ng inyong wall clock, maaari pong magdulot yun ng mga inauspicious energies. So, hindi siya magandang nakalagay sa sobrang taas na area. Kabilang po sa mga bagay na pinapalitan bago pa pumasok ang bagong taon ay ang mga dahon ng laurel. So, kung meron pa kayo nilagay na dahon ng laurel sa inyong wallet, bag, or sa iba't ibang area sa tahanan ninyo, palitan nyo po ng bagong dahon yan. So, tanggalin ninyo yung mga dahon na inilagay ninyo noong nagdaang pang mga taon, palitan ninyo ng bago, at yung tinanggal ninyong dahon ng laurel ay papausok po sa tahanan. Para po, kung ano man yung mga nakuha niyang auspicious energies, ay babalik lang din po sa tahanan ninyo or sa inyo. Sunod, tingnan nyo po yung mga kagamitan ninyo sa bahay. Yung mga plato po ninyo, dapat i-check nyo pong maigi, dapat po walang crack. Kung may makikita kayong crack sa mga bagay na yan, kagaya ng plato, baso, mangkok, palitan nyo po. Nagdudulot po yan ng kamalasan. At tingnan po ninyong maigi yung bagay na ginagamit ninyo panluto, kagaya ng kaldero, kawali, kaserola. Dapat po wala silang yupi. Nagdudulot po ng kamalasan kapag may mga yupi-yupi na yung kaserola ninyo or marami na yung yupi-yupi, nagdudulot na po yan ng inauspicious energies. At isa pa po sa dapat nating tingnan maigi, yung mga welcome mat po natin sa ating mga pintuan. Kailangan po kasi every year bumibili tayo ng bagong welcome mat para sa 2025. So, yung welcome mat natin ng nagdaang taon, kung yan ay maayos pang kondisyon at maganda pa, pwedeng itabi yan para ipagsalit-salitan po. Kung lalabahan mo yung isa, yan ang ilagay mo. Pero sa pagpasok ng taon, maglagay ka po ng bagong welcome mat para sa mga bagong energies o mga bagong good luck energies. Wealth ritual po para sa ating mga front door. Una-una po kumuha kayo ng 9 coins at kumuha din po kayo ng red na lalagyan. Pwedeng pouch, pwedeng tela. Yan ay isasabit natin sa ating doorknob sa loob ng pinto. Marami po kayong pwedeng ilagay sa pintuan ninyo. Pwede po yon. Isa lamang po ito sa mga po pwede ninyong ilagay. Ang paglalagay po ng 9 coins na nakalagay sa red na lalagyan at nakasabit sa doorknob. Ito po ay nangangahulugan ng continuous flow of money para sa ating business or para sa ating hanap buhay. Para magkaroon po tayo ng enhancer. Para yung negosyo natin ay mas maging maganda ang kalagayan sa susunod na taon or mas kumita ito ng malaki para sa atin. So mahalaga po yun at dapat inilalagay po yan sa auspicious days. So auspicious days po, December 21 at 30. So, pwede pong ilagay yan sa mga front door natin. Wishing tree. So, familiar po ang iba sa paggawa ng wishing tree. Iba't ibang bansa ang gumagawa ng wishing tree. Ang iba po, ang ginagawa nilang wishing tree, yung halaman po na nasa garden nila or nasa tahanan nila, pero yung tahanan po nila may bakod. Nagsusulat sila ng mga wish nila sa papel at ito ay tinutupi nila at isinasabit sa puno na yung puno pong pinipili nila karaniwan, mayroong meaning na maganda. So, kung ano mang puno na maaaring nagdudulot ng swerte, yun ang ginagamit nila. At puno po na mayabong or masigla, yun ang pinipili nila. So, dito naman sa atin, kung wala kayong puno
Let's say wala po kayong garden, meron lang kayo nakapasong halaman. Mamili ka ng money plant na merong mayabong na dahon, pwede yon. So kung nais mo itong sundin, ganito lang po ang pamamaraan ng paggawa. Isulat mo sa papel yung wish mo. Let's say, gusto mo ng good health, gusto mo ng good luck, prosperity, at wealth. Yan po ang isusulat mo sa papel. Itutupi mo yung papel para kung sino man yung dadaang tao, hindi makikita yung nakasulat. Kasi po, kapag nabasa nila yung nakasulat dyan, hindi na yan matutupad. So, kaya tinutupi po yung papel para hindi yan makita. Yan ay ididikit po ninyo. Pwede kayo gumamit ng glue, pwede tape. Ididikit nyo po sa dahon para hayaan nyo siya na nakasabit sa dahon hanggang sa kusa itong malaglag. So kung kusa pong malalaglag yan, isasama nyo na yan sa, tayo po ay nagbe-burn ng dahon ng laurel, pwedeng isama yan doon. Ang iba po kaya nakalagay sa labas yan kasi hinahayaan nila na maulanan yan, maarawan, hanggang sa malusaw na lang yung papel. Kaya nasa labas ng tahanan nila yan. Or namimili sila ng puno na hindi naman ganun kalaki or mga grafted fruit trees na meron sila or grafted trees na meron sila na merong matatamis na bunga. Yun yung nilalagyan po nila ng ng mga wish nila at hinahayaan nila nga malusaw yon ng ulan at araw. Pero dito po sa atin, kung paso ang gagamitin ninyo at nasa loob yan ang vicinity ninyo, let's say nasa loob ng terrace ninyo, so hindi talaga mauulanan yan at hindi yan talaga malulusaw. So, kapag dinikit ninyo yan at natanggal na, pupulutin nyo po at i-burn ninyo or pwedeng isama ninyo kapag ka nagbe-burn kayo ng dahon ng laurel or nagbe-burn kayo ng insenso, pwede po or pwedeng yung papel na lang ang i-burn ninyo para mapausok lang sa area ninyo. Huwag nyo na po ipausok sa buong tahanan ninyo kung papel ang gagamitin ninyo sapagkat maamoy po yan. So, po pwedeng sa labas ng tahanan ninyo, pwedeng ipausok yan kung yung papel ang i-burn ninyo. I-burn po ninyo yan kapag kusa ng nalaglag. So, ang lahat ng wish mo, susulat mo sa papel at yan ay itutupi mo. Para po, ididikit mo yan sa halaman o plant na napili mo na pagdikitan. Piliin mo po yung mayabong, yung masiglaan dahon at lagyan mo niyan. So, ginagawa po yan tuwing auspicious days lamang at swerteng ginagawa yan bago pa magpalit ang taon. So, itong December, dalawa po ang swerteng araw dito, 21 at 30. So, kung nais mong sundin, pwede mong gawin sa mga araw na yan, swerte po yan. Pwede rin po kayo maglagay ng 9 coins sa ilalim ng unan ninyo. So, ito po ay gagawin ninyo ng 31 bago sumalubong ng bagong taon. Maglagay ka ng 9 coins sa ilalim ng unan mo. Coins po, 9 coins. So kung sa kwarto ninyo mag-asawa kayo, isa lang ang lalagyan ninyo. Alin man sa inyo, pwede po. Sa ilalim ng unan, pwede yan. At maglagay din po kayo ng 9 coins sa mga wallet ninyo, sa bag. Maglagay po kayo bago sumapit ang bagong taon. 31 po, maglagay na kayo. 9 coins, piliin ninyo yung coins na pare-pareho. So, kapag ilalagay sa wallet, hindi na yan aalisin. Maglagay kayo 9 coins po sa wallet natin. Pwede yan. At yan po ay hindi na aalisin. Sunod, ritual po. Wealth money. Ang wealth money po ay isang uri ng ritual na ginagawa po sa pamilya. So, ang ibig sabihin, ang magulang magbibigay ng pera sa anak at ganun din ang anak sa magulang. So, isang pamamaraan yan na magmumula sa magulang ang prosperity papunta sa anak at mapapakinabangan ng mga anak. Kaya po ito ginagawa. Ito po ay magdudulot ng swerte. So, ang pamamaraan po ng paggawa ng wealth money, unang-una po, ang wealth money ay mayroong iba't ibang uri ng pamamaraan at pwedeng gumamit ng anumang uri ng halaga ng pera na nais mo. So, tayo ay gagamit ng 9 coins para po doon sa nais gumawa, para po makagawa din sila. Kumuha ka ng 9 coins at angpaw. At yung anak mo din, meron din siyang ampaw at dalawang 9 coins yung ilalagay niya sa angpaw. So, ang ibig sabihin, 18 coins yung hawak ng anak mo
9 coins naman yung hawak mo. So, kung ikaw ang magulang, 9 coins ang hawak mo, ang hawak ng anak mo ay 18 coins ilalagay sa ampaw. So, ito po ang paraan ng pagbibigay. Magbibigay ang magulang ng 9 coins na nakalagay sa ampaw sa anak. Ito ay tatanggapin ng anak, 2 kamay. Pag natanggap mo na ito ng 2 kamay mo, ibibigay mo ngayon ang 18 coins o ang 9 coins na nakalagay sa ampaw sa magulang mo. So, isang ampaw lang yan pero ang laman yan, 18 coins. Iaabot mo yan sa magulang mo at tatanggapin din yan ng magulang mo ng kanyang 2 kamay. Magdudulot po yan ng good luck at prosperity. Ang ibig sabihin yan, nagmula sa magulang mo ang prosperity at napalago mo. Kaya't naibalik mo sa magulang mo ang ibinigay niya sa iyo ng higit pa or ng doble. Kaya po ginagawa yan sa pamilya lamang. Or sa mga magkakamag-anak, pwedeng gawin yan. Kung nais ninyo, dahil umiikot lang naman sa pamilya ninyo ang mga wealth energies na meron kayo. Swerteng araw po para sa paggawa ng ritual na yan, 30, December 30. Swerte po para gumawa ng ritual na yan. Itatago nyo po yung coins na nakuha ninyo sa wealth area ninyo or kung saan yung area sa tahanan ninyo na pwede ninyong paglagyan yan na hindi siya magagalaw. So, basta hindi po siya magagalaw, doon nyo siya ilagay. Yan ay magsisilbi pong enhancer ninyo para sa buong taon.